Batang Malibay na manghuli ang Gonzaga o ang Uy. Kita ninyo, gingon ni Busing Taubo Gagina. Nganong miuban siya, nganong miapil, kay gusto siya nga maghiusa ang dagkong politiko sa Davao de Oro para matagamtaman na to ang tinuod nga kalambuan. Ihimlo sa kalinaw. Di ba 2021, 2022, 2023, 2024, bubungod kayo ang Davao de Oro. Maunay kaatbang ni Roel Gonzaga, buntag pa sa'yo, tirada na. Buntag na sa'yo, tirada na. Pwede ba ming makuli ni Chongking kamera? Dili, kinsa man di ay tulay sa kalinaw. Na, kutsoy tao mo. Ang suporta sa mga Uy, kauban si Vice Gov Tyron Uy, kung akong anak si Cathy Uy, na aming mitindog kung suporta sa biyaheng Kalinaw. Ni Congressman Peter Well Gonzaga na atong mahimong sunod na gobernador, kung atong kasampanang gobernador nga magpapili ko pagka-vice gobernador Dorothy Gonzaga. O kining ikatulong na atong kilito, maunay nagtulay sa among pag-inreact buot ni Kong Peter Well Gonzaga. Walay lain kundi musunod sa akong titulo. Kinsa man sa paggo, amahan sa panagkiusap. Tama ba ko? Ang musunod sa akong mga tunog, walay lain ang akong sunod na congressman, Butsoy Tauro. Pasalamat ako sa usa ka tawo nga nagulay sa amo ang mga dagkong pamilya na mga interes ninyo sa probinsya. Gusto na ako tabangan na itong mga lideres na mahiusa. Butsoy tao para sa tao. Atong masaligan ug matinabang magpajud sa tanan, sa mga katawhan ug sa mga masa. Si Butsoy ilang ganahan, maayo ug simple, wala siya'y pili. Buhat ang pasurya, Butsoy tao, ang maayo mo servisyo. Ang tao, suportahin tao siya. Butsoy ilang ganahan, siya'y pili. Buhat ang pasurya, Butsoy tao, ang maayo mo servisyo. Pasalamat ako. Gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Divided ang ating bansa. Nag-aaway ang Kampo Marcos at Kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtagumpay yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi tutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Hindi pa rin nakontento, they impeached Sara Duterte. Hindi pa rin nakontento, they exiled the former president to The Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, all of this have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo niyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga botante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028
that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez.